Ako pala po si retired Second Lieutenant Lucio P. Claramon Jr., Batang Lanao del Norte. Since I was KB chairman at sa aming barangay, na-organize ako ng kabataan. Ako yung KB chairman, kaya pag sa NPA, pag medyo may alam sila na magaling ka, i-organize kanila. So naging KB chairman ko, na-organize ako hanggang year 84 to 86. Pagdating ng 86, itong mga hukbo, nagkakansaw sa akin kasi marunong daw, magaling ako mag-organisa pero hindi ako marunong makipagira. So ang ginawa ko, para marunong magira, umakyat ako sa bundok, nag-armado. Pagdating ko doon, ang isang di ko nagustuhan doon, kasi lalaki tayo, yung maraming mga Amazona, magaganda, mga estudyante. Pag dumikit ka doon, tawagin ka agad ni commander niya, bawal yan. Kung umakyat ka ng ligaw, dumaan sa kanila, pag di sila papayag, i-assign ka ng ibang lugar. Kasi galit si commander. Kaya pala siya galit, yung mga hubag na mga babae, mga estudyante, para lang pala sa kanila yon. Hindi pwede sa mga sakop lang, sa mga ultimong armado. So medyo nagsamang loob ko. Then dumating ang panahon na naiwan sa akin yung libro na pula, na Mao Zedong to ang nakalagay. Nabasa ko yung kalahati. So naintindihan ko, pag tayo nasa hukbo, wala tayong kinabukasan. Kasi common lahat common. Wala kang masariling gamit. Hindi kagaya sa atin na sa labas, demokrasya, makasarili ka ng TV, may motor ka, may sakyanan. Pero pag nasa komunista ka, the word common, wala kang masarili. So pagdating daw, naintindihan ko talaga, yung kalahati pa lang, so walang kinabukasan ng NPA. Pagka 86 to 88, bumaba ako na hindi alam ng parents ko, ultimo kamag-anak ko hindi alam kasi marunong ako magdala ng sekreto. Ang alibay ko, nagtrabaho lang ako. So pag dating ng 89, nag-striker ako ng Engineering Construction Battalion sa Marawi City, doon ako nagsisimula na para magsundalo. So nakakaibigan ako ng mga opisyal doon. Yung opisyal na ambos, nakatulong ako. Kaya yung tatay pala niya, Colonel ng 6th Division, nung nagbisita ko doon, doon ako kinuha na siya na magpatrene. So pagkakilala namin ng tatay ng opisyal na yon, kinuha ako kaagad. Kinabukasan, pinasakay na ako ng C-130 para mag-training dito sa Camp Kapinpin, Tanay, Rizal. Later, yung pag-graduate ko, bumalik kami ng 6th Division kasi 6th Division quota ko. Nag-stroke kami sa Awang, yung sa dulo ng airstrip. So, halip ang stroke namin is 45 days. Inabot kami ng 6 months. Ang purpose, para kami ang ipa-strike, ipa-operate ng triple boundaries. Yung triple boundaries na yan, South Cotabato, North Cotabato, at saka Davao del Sur. So sa awa ng Diyos, pag 6 months namin sa stroke, mahirap ang training kasi rigid talaga para may pirsa ilaban sa mga NPA. Kasi biro mo ilan ng nawalop na unit dyan sa triple boundaries na yan. Yung Villa Flores, Bakungan, Banayal, yung taas ng Tulunan, Cotabato. So nangyari, nung dismission na kami, imperative na kami, kinabukasan ng umaga, simula na ang enkwentro. So sa enkwentro namin, mula umaga hanggang 3 araw, 3 gabi. Matindi, Master. Sa awa ng Diyos, sa labanan na yon, walang napinsala sa amin. Pero ikwento mo nga, Master, paano nagsimula yung encounter na yon? Ang lupit Ganong katagal? Oo, sir. Ang enkwentro na yon kasi, matod pa sa guide namin ng 27 IB, lahat ng nag-dismission dyan, yung RSAP noon, nga 40 plus, pinauwi ng NPA, nakabrief na lang. Lahat ng gamit nila, kinuha. So grabe talaga, 27 IB, walop dyan, 64 IB, na walop sa lugar na yan. So nung pag-dismission namin, umpisa pa lang kami naglakad, company commander ako sa stroke. Pag dalawang company kami kasi Alpha Company o Bravo Company, pag mag-ipon kami, ang mag-organize, ang mag-command, ako din. Noong mag-dismission na, maro yung mga AI. Pagpapunta sa target, ako talaga yung magdala sa first platoon. Ako yung mauna. Tapos ang AI ko, Ranger Receipt, graduate. Si magaling lagi daw. Noong pagdating namin doon sa may payag,
naramdaman ko nga komunal talaga ito ng NPA kasi may payag doon, may kaldero, nakita ko na may nilata na paa ng baka. Tapos may pugaran sa unahan, sabi ko sa AI, sir, huwag mong galawin yung itlog kasi malas yan. So matigas ang ulo ng corporal na yun sa 25, sabi niya, hindi tayo mawawalop, marami tayo. So ininom niya yung itlog. Pagdating sa unahan, pababa na din sa kabila, mahaba na yung bundok. Sabi ko, sir, magkain muna tayo, sir, kasi delikado. So alas 6 ng umaga, kumana ko na, magkain muna tayo, sardinas natin ang ulam ngayon. Dalawang tao, isang sardinas. So linya na. Itong guide namin, naghubad siya ng uniforme niya na kapgo, puti ang t-shirt. So kinuri ko, kahit guide siya, kining sundalo siya regular niya kami, private pa lang. Sir, may 3 tao nakita ko, sir. Huwag kang maghubad-hubad, sir. Puti yung damit mo. Delikado ka. Sabi niya, ay laban tayo kasi marami tayo. Biglang pumutok yung carbine, 3 putok. Nakita ko yung AI, yung guide namin, tumba na. So, labanan na. Hindi natapos ang kain. So, mula umaga, maraming labanan. Ako na yung nagkukuman ng helicopter, nag-deliver ng helicopter, pati yung 105. Bandang huli, yung mga kasamaan kong opisyal nga nagtago doon sa baba na 3C sila, biglang nagalit sa akin nga, Claramon, itigil mo na yung request mo dyan, muntik na kami tinamaan. So, sagot ko sa opisyal, sir, i-open yung monitoring ICOM nyo, sir. Anong ibig sabihin mo? Kako, sir, mortar ng NPA. At takbuhan lahat yung opisyal. Putang ina, minumurtar na pala tayo. Sa uldo, sa awa ng Diyos, ginagabayan siguro kami ng Panginoon kasi minsan malampas yung mortar nila, yung malapit tumama sa opisyal, minsan ma-short. So kami din, papatak ako ng 105 ng 105. Yung bandang huli na umatras na yung kalaban sa malapit, lumayo na. Sabi ko sa AI ko, sir, may 3 tao pa liko dito sa kaliwang high ground natin, sir. Ano pa kayo, sir? Unahin niyo yung high ground, sir, para di tayo delikado. Sabi ng AI ko, yung isip ranger, tama yung suggestion mo, go! Takbo kagad yung isang platon doon. Igo-igo pagdating sa taas, mga 100 meters na lang yung 3 sniper nga iikot sana para magpipin down sa amin. Naunahan na nila. So, medyo stable na yung labanan namin. Hanggang umabot ng hapon. Pagdating ng alas 3 ng hapon, ginapang ko yung sundalong kinaman kasi akala ko patay na kasi hindi siya pwede masikaso namin kasi volume fire talaga. Medyo low ground kami kaysa NPA. Nung pagapang ko nun, buhay pa. Kasi yung tinamaan pala niya, yung itlog. Tinamaan niya yung itlog. Ngayon, magaling din siya. Pinunit niya yung uniforme niya. Tinalian niya yung itlog niya nga para hindi mag-bleeding ang dugo. Pati yung kuha niya. Pagdating ko na buhay, sabi ko sa mga trupa ko, volume fire lahat, T60. Tapos, lapit dito yung 3. Nilagay namin siya ng punso. Sabay kuman ako. Sabay tayo na. Pagtakbo namin ngayon, volume fire mag-impede. Pagsak siya. Sabi niya, huwag na kayong magproblema kasi mamatay na tayo lahat dito. Sabi nung guide namin ng 27 IB, ng corporal na yon. Sinagot ko siya nga, Sergeant, kung tatamaan tayo lahat, mamamatay tayo lahat, pati ikaw patay din, pero kaya pa natin to. Tiis lang. Ngayon, tawag ako ng helicopter, ako na nagkukuman niya, ibaba dito sa pabulong fire lahat ang trupa dahil nag-entry yung helicopter ng southwest, ang entry niya, papunta sa amin, sa baba na parang ilog yung dinaanan. Umabot siya doon, makuha yung wounded na yon. Initsa namin ng helicopter, sa awa ng Diyos, nadala ng awam, 6 division, nabuhay yung tao na yon pero hindi na makaanak kasi wala niya yung isang itlog niya. So pagkagabi, dipinsa kami, kinabukasan, tuloy-tuloy namang labanan. Hanggang maghapon. Kasi yung lugar na yan, hindi biro yung lugar na yan, aywan ko lang kung active pa yan ngayon. Kasi yung lugar na yan, may lugar dito, yung unang nadaan na namin, Babuyan. Yung kabila, Manukan. Yung sa unahan, bakahan, may baka din, may gansa, may kambing. Lahat ng klaseng hayop, mayroon sila. Komunal nila yon, pinakalaking komunal kasi triple boundaries. Nung kinahapunan, standby kami, dandan kami assault sa mga lugar nila, wala na. Nagsialisa na yung mga NPA. Then, pagka pangatlong araw, umaga, tumayod kami ng ilog, paakit kami sa Villa Flores. Nung pagdating namin doon, ako man kasi yung naglilid talaga pag magpa-assault na, pagdating doon, may kubo doon tinanggal, 2 kawayan na upuan. Yun pala yung landmines nilagay sa gitna.
Ngayon, nahuli man ako, nasira yung pako, inayos ko. Pagdating ko doon, nakaupo na yung mga Trisin official kasi marapit sa barangay, mamalingki daw ng ulam. Yung isang tao, si Lieutenant Taon-Tawa, nakita niya na may spring dito nga switch ng landmines. Puta, landmines to, takbo halat yung official. Pagtakbo, tinawag ako, pagtingin ko, di pa man apakan, di pumutok. Sabi nung EI namin niya, explosive. I-recover natin, sir. Sabi niya, kadali, magkuman ka muna. Secure 600 meters, patrol ng trupa. Pag na-clear na wala, dandahan na kami. So, nirecover namin yung landmines. Delikado yung pag-recover na yun. Nag-iingat ako, pati yung EI ko, kasi tinuturuan ako. Hinukay muna namin ng kutsilyo. Pagkakita ko sa landmines, sabi ng EI, huwag mo basta-basta angatin, baka may patibong. Pag titingin ko sa lalim, may hand grenade talaga. So, inuna ko yung hand grenade nga, makuha ko pagkawan hand grenade bago binuhat yung mga 2 kilos na Claymore mine mong literacy. Doon na nagbalikan yung yung mga opisyal. Then nagkuman ng mga opisyal nga mag-igib ng tubig. Ngayon, kuman ko by team, bawat platon, mag-igib ng tubig, nandyan sa ilog. Pagbaba ng trupa namin, yung kalabaw sa sobrang takot, sobra 60 plus, lalaki, babae, hindi na nag-away. Nag-ipon-ipon. Ngayon, pagbaba ng isang trupa namin, biglang inararo ng karabaw. So dito siya napasok ng sungay sa kalabaw sa yan, yung uniforme, nadala doon sa ulo. Pag ganun-ganun niya sa ulo, sabi ko sa puwet, paririn nyo. Biniral ng importin yung batang yung kalabaw, 3 bala, mula puwet, hanggang tumagos dito lalamunan ng kalabaw. Bumanon yung kalabaw, so nabitawan siya. Ang natama sa kasamaan ko, ito, uniforme, at saka ito, may sugat. So, ang ginawa ko, tumawag ng helicopter, nakitanong ko sa mga opisyal. So, okay, sa helicopter, giibak. Ngayon, sabi ng mga opisyal, Ramon, ikaw yung bahala dyan sa kalabaw para dito may human rights. Ko, sige, sir. Grabe. Pagdating ko doon sa kuwan, kininiang purok, mga ang bahay doon, sobrang 10, pero mahirap lang talaga nakatira. Ang nakita ko doon, puro babae, mga bata at saka mga babae. Ngayon, nakita ko yung 2 tao nga medyo putla masyado. Parang NPA ba nagkasakit? So sabi ko, sinong purok chairman dito? Bakit kako yung kalabaw na yan namatay? Bayaran namin. Sir, buntis pa naman yan, sir. O, sige, bayaran namin. Magkano? So ang karabaw ngayon, sir, is 3,000. Niya, yung anak niya, 2,000. So 5,000. O, sige. Bayaran namin yan. Pero ngayon, hindi man masungagan yung kasamaan ko sa kalabaw kung hindi nyo pinabayan yung kalabaw ninyo. Kung hindi nyo pinakawalan. So, bayaran namin yung kalabaw nyo, bayaran ninyo bayad sa ospital. Sabi ko sa purok chairman. Sabi ng purok chairman, hindi sir, quiz na lang tayo. Sabi ko, ganito na lang para mapakinabangan ninyo yung kalabaw ninyo. Katayin natin yan, katayin namin, bayaran namin. Dali namin yung karne, magbayad kami. Mabuti pa sir. O sige, pwede ba 5,000 no? Amin ang karne lahat. Okay sir, salamat. O sige, dire, magsulat ha. Kining ariglo na. Wala na reklamo pikas-pikas kasi binayaran ng karabaw. Idala namin yung karne pero magbigay kami sa inyo ng pangulam. Huwag na sir. So masaya ang tropa nag-test mission ng 100 plus kalabaw ang ulam. So standby kami doon. May awa ng Diyos nung pang-4 na araw na nagdesisyon na nga mag-withdraw kami kasi may human rights darating. Nung pag-withdraw namin, doon namin na-distansya namin na kita sa Baino yung tinatawag yan sa makilalang pison. Nakita namin ang mga wounded, kinakarga sa karabaw, kabayo, baka. Nirat-rat namin yun, nangalaglag. So sabi, huwag kasi delikado. Yung pison pala niyan, inupihan ko, mga malapit sa 1 kilometro ang layo, sobra 200 na bubong na maliliit. Yung lugar na yan, bawal ang sundalo pumasok na may baril. Pero hindi may baril dyan papasok, walang bawal. Aywan ko lang ngayon kung buhay pa ba yung pison ng makilala na yan. Pison? Pis nga lugar sir, kagaya ng mahaba. Parang siya, parang pison siya na parang... Hawak ng congressman yan sir. Yung pison na yan. Ayun ko lang kung aktibo yan ngayon. Diyan ang masaya kami, makagraduate na kami. So, bumaba kami ngayon. Yung talaga, maro din yung mga official ko sa EI. Pa-withdraw naman, lalim ng gumahan, napakadilim. Ako naman ang last. Ang platoon ko naman ang last kasi pa-withdraw na eh. Dumating ang panahon dyan sa lalim ng gumahan, yung biro-biro. So tayong mga sundalo lahat, yung biro-biro na password, ayusin natin yan.
ikuri ko kayo kasi diyan kami muntik mga magkabarilan sa tropa. Kasi yung unang password horse. Basta horse. Pagdating sa amin Las Platon, ang narinig nung tauhan namin sa Las Platon, pass the word halt. So huminto kami. Nagtaka kami nga wala pa manggo, umabot naman ng 3 oras, wala pa manggo. Pag-verify ko, radio silence ko nung kay nag-move. Ginapang ko. Pag-apang ko doon, nasa pantrupa na ako nga, napakalayo na pala, nakaabot na pala doon sa barangay hall. Pero kami sa Kaplaton, naghihintay pa kami sa password kay halt man ko no. Remember, ang kabayo ni tumakbo, pass the word, horse. Pasa horse. Sa amin, Las Platon, halt. Ba't di kasi tinagalog na lang ba? Ano pa naman niya? Yung nangyari, siyempre, putol. Grabing galit ko. Ano pa naman? Okay, Master. So, sabi na, sige, huwag na kayong magpabalik ng trupa, kami ng abante. Dandahan kami hanggang umabutan ng 4 madaling araw bago nakaabot doon, naka-link sa trupa. So, sa awa ng Diyos, balik na kami ng 6th Division. Graduate na kami. Pero ang balita, napakagaling ang sundalo, hindi tinamaan sa gira, pero tinamaan sa kalabaw. Ang sagot ko rin, paano? Kasi pati kalabaw NPA, kaya tinamaan ng sundalo. So, yun ang kwento ng buhay ko, sir, nung nag-stroke ako. Okay, Master. Episode 1 sa ilang war stories ng isang Special Forces legend, si Second Lieutenant Lucio Claramon.